Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Naging bisagan na ako at ang palagay ko yung si Engineer Lombardo ay handang magbayad sa akin ng malaking halaga kapalit ng pagsabi ko ng buong istorya. Kung ganun, siguro naman nakarehistro na sa'yo ang bago kong cellphone number. Kapag may desisyon na kayo, tumawag lang kayo sa akin. Magandang gabi. Wala na akong pera. Isa pa, wala na akong magagawa. Wala na. Ginawa ko lang ang hinihingi mo sa akin. Ay, alam ko yan. Pero alam mo namang magagawa niya uling mag-blackmail. Hihingi siya sa akin ng pera ng paulit-ulit. Alam ko natuso siya. Anong gagawin natin? Wala akong ideya, Maura. Kung may maitutulong nga lang ako. Umalis siyang galit. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit. Ang lahat ay dahil lang sa lunch date na yon. Akala mo naman napakalaking deal ang lumabas para kumain kasama ang kaibigan. Pero ako, oo. Sa tingin ko si Sir Fernando ay alam na si Dr. Hernan ay matagal nang may pagtingin sa'yo, hindi lang bilang kaibigan. At siguro hindi siya komportable na malaman na may isang taong labis na umiibig sa'yo. Ewan ko. Pero alam naman na Fernando na ang namamagitan sa amin ay hindi magkakatotoo. Isa lang tong panaginip. Isang ilusyon. Kung ganon, bakit mo pa siya hinahayaang pumunta dito at dalawin ka? Bakit hindi mo pa siya patigilin? Isa akong selfish dahil gusto ko siyang makasama. Kung anong meron sa aming dalawa ngayon, wala nang higit pa doon, Filipa. Halikan, pagkalinga, hanggang dun lang. Hindi ko makita ang sarili ko na formal na nakikipagrelasyon. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Masasabi ko, dahil mga 10 o 15 taon pa matanda na ako at siya mananatiling batang-bata pa. Ano? I-enjoy mo habang pwede at Diyos na ang bahala. Oo. At sasabihin ng Diyos na ako'y naloloka, irresponsable at kapag ako'y namatay, padadala niya ako sa impyerno. Pero wala kang ginagawang masama, mahal ko. Isa pa ang Diyos mismo ang nagbibigay sa'yo nitong oportunidad para magmahal ka naman ulit. Huwag mong hayaan ang regalong to mula sa langit ay makawala sa'yo. Tama na, tama na. Salamat sa iyong pakikinig at magandang gabi. Ay sige, gusto mong dalang kita ng tsaa dito? Wag na, salamat. Kape, gusto mo? Wag na, baka Basta, magsusulat sige, pa ako. magandang gabi. Magandang gabi. Tinatakpan ng mga pakpakan salamin ng walang nasisinag. Wala. Mga pa akong nakaangkla, maalon na dagat. At ang pagbitaw ko sa aking daungan, sa aking biyahe at pangarap. Vivamos la inconsciencia, ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor, no hay pecado.
Mahal ko, maniniwala ka ba pag sinabi ko ngayon lang ako nakarating dito sa siyudad ng Mexico? Kung ganun, dapat daling kita sa Zocalo. Maganda ron, magugustuhan mo. Kung gusto mo naman, pwede tayong pumunta sa Anthropology Museum. Oo, gusto ko yan. O mas gusto mong mamili. Hindi, mahal ko. Ang dami ko pang hindi pa nasusuot ng mga damit. Hello, good morning. Ma'am, kumusta? Kumusta? Sir? Mabuti. Attorney, Kumusta? anong balita niya para sa amin? Nakausap ko kanina ang huwes. Sabi niya ang una at tanging reconciliation meeting na gagawin niyo ay mangyayari sa araw na ito. Alas 12. Pasensya na, mahal ko. Pero dapat nating unahin to. Oo. Salamat. Oo, ganun lang nga. Pagdating ni Senyorita Maria Jose, ipapaalam ni kaibigan Pedro sa anak niya kung maaaring doon na tumira sa kanilang kapatid niya. Pagkatapos, sasabihin agad namin sa inyo kung bakante na yung kwarto. Maraming salamat sa'yo, Chucho. Pero sa totoo lang, ayokong paalisin ninyo ang anak ni Mang Pedro sa kanyang kwarto. Para lang may matuluyan kami, hindi naman yun patas. Ikaw naman, pero yan naman talaga ang gustong mangyari ng batang yun. Ibibigay niya ang kahit ano makabalik lang sa bahay ng mga Lombardo. Gusto nun na isang magandang buhay. Eh di, kung ganon eh. Kung ganun, pahig na kami, Mang Chucho. Pero anong susunod dito? Abay, pwede niyo kaming tulungan sa aming negosyo. Hindi. Paano kung si Sir Bruno o si Eric ang makakita sa amin? Hindi. Naku, huwag ka pag-alala, mahal ko, Meche. Hindi sila pumupunta sa ganitong palengke. At lalo na yung mayabang na si Eric. Nakakala niya kung sino siya. Baka sabihin niyo makulit ako, pero gusto ko ituloy ang aking pagte-therapy. Ay, Dahil yun, ang pinaka-importante para sa akin. Tama ka at para rin sa amin. Kailan ba ang susunod mong session? Bukas na. Ganun ba? Beno, sasamahan kita. Huwag ka mag-alala. ay, Gabriel. Natatakot akong pumunta ka roon. Dahil alam ni Eric kung gaano sa'yo ka-importante ang pagpapatherapy. Natatakot akong baka naghihintay na siya sa atin sa ospital para ipakulong ako ulit. Natatakot din ako, Ate Meche. Pero ano magagawa natin? Ayoko manatiling ganito na pilay. Mabuti pa kumain muna tayo bago kayo mag-iyakan dyan. Chucho! Kain na! Magandang umaga. Maaari ko ba makausap si Alex? Sino po sila? Si Maura. Si Senyorito Alejandro ay wala dahil nasa biyahe. At kailan ang dating niya? Ngayong araw din mismo, may ibibilin ba kayo para sa kanya? Pakisabi sa kanyang kailangan ko siyang makausap. Napaka-importante. Salamat. Ano ba yung napaka-importanting bagay na sasabihin mo kay Alex? Dahil dun sa taong tinatawag na Mateo na gusto akong i-blackmail habang buhay. Pero hindi na ako magbabayad. Kaya dapat makipag-usap ka kay Bruno. Kapag sinabi ng taong yun ang lahat kay Alex, pati siya masisira. Ginawa mo bang pinapagawa ko sa'yo o hindi? Oo. Pero ang tagal kong sinubukang hanapin ang password ni Kuya. Hindi ko talaga mabuksan. Di ba diyan ka eksperto? Magaling nga ako pagdating sa computer pero wala akong kapangyarihan mula sa langit. Hindi siya basta maglalagay ng password na madaling mabubuksan. Basta subukan mo lang na subukan. Pasensya na pero busy ako ngayon. Tawagan kita ulit. Sige na yan. Ayos lang ako. Ay, pasensya na pero kailangan ko sagutin ang tawag na yun. Huwag ka mag-alala. Sigurado akong si Alejandro ay may binabalak gawin laban sa akin at kailangan ko yung malaman. Pero balik tayo sa ating pinag-uusapan. Malalaman natin ang resulta ng DNA test bukas ng umaga. At kapag napatunayan ko nga na ako ay isang Lombardo, lalabanan ko ang testamento ng aking ama. Kakampi ko ba kayo o hindi? Oo, pero hindi kami mga doktor para ikaw ay suportahan. Ang opinion ni Hernan ay hindi talagang papabor sa'yo. Kapag sinubukan yung patunayan na si Antonio Lombardo, ay hindi maayos sa pag-iisip ng binasulat niya ang kanyang testamento. Utang na loob. Alam nating lahat na si Hernan ay laging devoted sa matanda. At lalo na sa aking mama. Kaya nga sinasabi ng abogado ko na ang kanyang opinion ay maging bias. Pero may say din naman kayo rito. Pwede niyong sabihin ng aking papa ay sobra kong magalit. May mga sandali na para na siyang baliw. Kahit na ano na lang. Pero, ano mapapala namin dito? Dahil sa iskandalo na magpapantig ng tenga. Una, ang Lombardo Construction Company shares ay babagsak. Tapos pwede niyong bilhin ng karamihan doon. At dahil tatanggap ako ng parte, bukod sa pagiging pinuno ng kumpanya, may ibebenta ko to sa inyo ng mas mababa. Mabibigyan ko pa kayo sa kumpanya ng mataas na posisyon. Tapos kapag maayos ng lahat, aangat ulit tayo sa ilalim ng aking pamamahala. Ano?
Sa tingin nyo, hindi ko magagawa na ako'y tanga? Hindi yun, Bruno. Pero si Alex, magaling siya. At bobo ako. Hindi yan ang ibig naming sabihin. Kaya lang wala ka sapat na karanasan kumpara sa kapatid mo. Dahil hindi ako binigyan ng gagawin ng walang yang yun. Pero sinisiguro kong mas magaling ako sa kanya. O ano ngayon? Kasama ko kayo o hindi? Sige, oo. Oo naman. Excuse me. Yes, attorney. Bakit? Ano yun? Tama ba yun? Nakakatin siya. Maraming salamat. Tatawagan kita mamaya. Pero paano yun tayo magagawa ito? Oo, salamat. Kaya bahala na tayo dalawa. Gentlemen, ang resulta ng DNA test ay handa na at lumabas itong positibo. Mabuti. Maghahain ako bukas agad ng demanda para ipaglaban ng testamento ng matanda. Tama yun. Kumusta naman, Maria Jose? Mabuti po. Sasama ako sa kwarto mo at magkwento ka. Ang sabi po ng huwes, maghihiwalay na kami sa loob ng 3 linggo. Huwag kang malungkot. Isipin mo na ito ay pansamantala lang. Magpapakasal din naman ulit kayo, hindi ikaw ang unang nag-asawa na gumawa ng ganun. Alam ko po, pero sabi ng mga abogado, kailangan namin maghiwalay agad para siya ay makita ng mga tao sa mga pagtitipon at mga party kasama ng ibang babae. At ako, pakiramdam ko nag-iisa ako. Natatakot ako mawala siya sa akin. Kung hindi ka tunay na mahal ni Alejandro, hindi niya ilalagay lahat ng pag-aari niya sa iyong mga kamay. Opo, pero magkahiwalay naman. Mas kailangan ko siya sa aking tabi. Siya ang kailangan ko. Naintindihan ko. Isa kang babaeng malakas, kailangan mo itong tiisin, ha? Iha. Tumahang ka na. Mama. Tumawag si Atty. Quinones. Ang resulta ng DNA test ay tapos na at binigay na raw. Opo. Na-imagine ko na. Gusto mo bang ilabas ko na ang iyong mga damit? Isasabit ko na ito sa iyong aparador para hindi mo na ito problemahin. Huwag na. Maraming salamat sa iyo, Ezekiel. Kung yan ang gusto mo, iwan ko muna kayo. Salamat. Ay, Alex, mas mahirap ito kaysa sa aking inaakala. Mahal ko, kailangan ko maging matapang. Dahil kapag bumigay ka, bibigay din ako. Kailan ka lilipat? Sa susunod na araw. Sa hotel muna ako. Tulad ng sabi ko sa'yo, pupunta ako rito na para magnanakaw. Ay, ayoko na. Ayoko na. Ay, mahal ko, tama na yan. Hindi ba malakas ka at determinadong babae? Kailangan mo muna magtiis gaya ng pagtitiis na ginagawa ko, mahal ko. Sige na. Magpalit ka na ng damit para maging komportable ka, okay? Alam mo, iniisip ko, makakabuti siguro kung babalik dito si Paula sa bahay para may makakasama ka. Yun din ang iniisip ko, pero si Itay baka siya Ano ay... din sa akin yan ng tatay mo. Lagi raw malungkot si Paula at siya masaya na siyang kasama si Chuchu. Paano pag gumawa sila ng bagay na mali? Nakita mo namang magaling sila sa paggawa ng kalokohan. Sabihin na natin gawin nila yon. Mapipigilan ba ni Paula na mangyari yun? Ay, mahal ko. Matanda ng tatay mo at may hustong pag-iisip. Hindi na ikaw ang responsable sa mga gagawin niya. Senyorito, nakalimutan kong sabihin sa inyo na tumawag kanina si Miss Maura at gusto raw kayong kausapin. Ang sabi ko'y umalis ka at nagbiyahe at pinapasabi niya na importante raw na makausap ka niya. Importante? Yun ang sabi niya, senyorito. Sige, tatawagan ko na siya. Maura. Hello, Alex. Kumusta? Nagtataka ako ba't mo ako pinapunta agad. Bakit? Matagal na rin tayong hindi nagkikita at namimiss na kita. Kaya mo ba ako agad pinapunta? Para makita ako? Hindi. Maupo ka. So meron ka bang gustong inumin? Wala, wag na. Salamat. Ang sabi sa akin galing ka raw sa biyahe? Oo, may inaasikaso lang ako ilang negosyo. Kumusta na si Maria Jose? Mabuti. Alam mo,
Sinubukan ko na maging prangka sa'yo at laging tapat. Alam mo naman siguro yon. Totoo yun. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Nung nagpakasal ka, ako'y galit na galit. Naiintindihan ko, Maura. Kaya meron akong nagawa. May ginawa ka? Oo. At ipagtatapat ko na. Nakikinig ako. Ito ay tungkol kay Mario Aguirre. Kilala mo siya? Parang ganun na nga. Si Lizette at ako ay inimbento siya para guluhin ang iyong asawa. At nasasabi mo sa akin to ng mahinahon? Hindi. Sa totoo lang, hindi talaga ako mapakali. At gusto kong intindihin mo ko. Alam mo naman na noon pa, mahal na kita at naghintay ako at umasang balang araw magiging importante rin ako sa'yo. Maraming taon na namuhay ako sa ganung pangarap pagkatapos. Bigla na lang itong gumuho nung ikaw ay nag-asawa. Hindi ko yun matanggap. At naging desperado ako na mabawi ka. Bakit ka humantong sa ganitong klaseng bagay, Maura? Alam mo bang ginawa mo? Dahil ang tao ay maghahanap ng paraan para mabawi ang nawalang pag-ibig. Na hindi naman pala pag-ibig. Dahil kung talagang minahal mo ko, hindi ka dapat nag-asawa. Dahil doon nakagawa ko ng katangahan. Pero sa kabila ng lahat, totoong mahal pa rin kita. Mabuti na maging prangka ako sa'yo. Maura, bakit ngayon lang? Dahil nawala na ako ng pag-asa. Hindi ka nalulungkot ko, Maura. Hindi. Hindi kita pinapunta rito para tingnan kung tayo magkakabalikan o magkaroon ng affair. Pinapunta kita para sabihin na yung Mario Aguirre ay hindi ko na kontrolado. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung paano. Pero alam ni Bruno ang tungkol sa kanya. At ginamit din siya. Si Bruno? Paano nalaman ni Bruno ang tungkol sa kanya? Sabi ko nga hindi ko alam. Paano niya siya ginagamit? Maraming usap-usapan nang lumitaw si Maria Jose. Sabi ni Raquel sa amin hindi raw kayo ikinasal, siya'y nagpapanggap lang. At dahil sa narinig namin yung nagka-ideya ang kapatid ko na mag-imbento ng Mario Aguirre. Para isipin mo na siya ay merong ibang lalaki. Palagay ko nalaman ni Bruno ang tungkol dito at ginamit din siya. Sino pang kasabot mo rito? Si Ulysses. Si Ulysses ang tumulong para maghanap ng lalaki para tumawag sa telepono sa inyong bahay. Pero wala siyang masyadong kinalaman dito. Akala niya biro lang. Si Raquel? Wala siyang kinalaman. Si Roberto? Si Roberto ay may alam pero alam mo ang ugali niya. Ayaw niya makialam kahit na ano sa mga plano namin. Maura, bakit sinasabi mo sa akin ngayon to? Si Bruno, pinadala siya sa Cancun para mawala siya pansamantala. Maaaring sinadya niya para magamit niya ito sa mga plano niya. Pero nakabalik na siya. At humihingi ng pera. Tumanggi si Bruno. Kaya ngayon binablackmail ako ng taong ito at nagbabanta na sabihin sa iyo ang lahat. Kaya pinili ko na lang ako mismo magsabi. Alam mo ba mga pwedeng mangyari dahil sa ginawa mo? Oo. At ako'y nagsisisi Nang ng dahil gusto. sa'yo, umuwi si Maria Jose sa lugar nila at nasaksak siya. Alam ko yun. At kung hindi kami nakahanap ng blood type niya, malamang patay na siya Pero ngayon. nakahanap naman kayo. Oo, Maura, sa presyo napakamahal. Kapag tumawag uli yung lalaking yun, sabi mo hindi ka magbibigay kahit isang sentimo. Kung gusto niya makipag-usap sa akin, hayaan mo siya. Salamat sa pagsabi sa akin ito. Alis na ako. Mabuti na naipagtapat ko na. Anong ikinamatay ng iyong ina? Hindi ko alam. Hindi naman nagkukwento si tatay. Sa bahay nga namin, isa lang ang litrato ng nanay ko. At nasa drawer pa yun ng tatay ko. Bukod kay Maria Jose, may kapatid ka pa ba? Ano ka ba? Siyempre wala. Sa bagay, hindi ko rin alam. Pero siguro may namatay kaming kapatid nung bata pa kami, pero dapat alam namin yun. Bakit? Wala lang. Ay, salamat pinakain mo ako rito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kung gusto mo, pwede tayo manood ng sine. Pumunta sa party kahit saan. Paano yung asawa mo? Sa ngayon, ang relasyon naming mag-asawa ay medyo malabo na. Nako, hindi na kasi siguradong magagalit siya at aawayin na naman ako Hindi, noon. huwag kang mag-alala. Hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na.
Magpapaalam muna ako kung papayag si tatay. Kasi baka magalit na naman ang asawa mo. Anong masama ron? Nag-iisa ka at ako'y nagsosolo. Bakit? Hindi ba pwede maging magkaibigan ng isang babae at lalaki? Tama. Ang babae ay paraan lang na pagsasalita, pero ikaw napakabata mo pa at parang paslit. Mukha nga akong paslet, pero matanda na ako mag-isip. Mas magaling pa nga ako kesa sa mahal kong ate. Oo, napansin ko nga. Good morning. Good morning. Saan ang kwarto ni Mr. Bruno Albeniz? Suite 215, sir. Nandiyan ba siya? Hindi ko po alam, sir. Gusto niyo bang i-check Wag, ko? hindi na. Hindi na kailangan. Salamat. Magaling. Nakapaghain na tayo ng demanda para labanan ng testamento. Anong susunod, attorney? Sisimulan ng huwes ang proseso. Pagkatapos yung mga interesadong partido ay papatawag para maabisuhan sila. At gaano to katagal? Ganon? Oo, naiintindihan ko. Pero hindi ba to pwedeng pabilisin? Ang batas ay may patakaran, Mr. Bruno. Bubuksan ko po. Hindi, ayoko marinig ang kalokohan yan. Gusto kong maging mabilis to kaya nga kita binabayaran. Maganda umaga. Pwedeng iwan mo kami? Opo. Excuse me po. Magaling, isa tong sorpresa. Oo, at ako rin na sorpresa na muling matuklasan ang isa mo pa palang maruming laro, Bruno. Lahat ay patas pagdating sa gera at pag-ibig. Naiintindihan ko yung tungkol sa gera, pero anong sinasabi mong pag-ibig? Si Maria Jose. Huwag mo na siyang babanggitin pa, Bruno. Asawa ko siya at dinadala niya ang anak namin. Pwede ring anak ko. Kung ako sa'yo, ititigil ko na yung kabaliwan mo. Marami akong nalaman tungkol sa'yo at kahit na isa wala akong anumang sinasabi hanggang ngayon dahil sa pagmamahal ko sa iyong ina. At bilang respeto ko sa apelido ng aking ama na inaangkin mo na rin. Hindi. Kaya hindi mo nagagawa dahil wala kang katibayan. O dahil sa mga taong sangkot ay mga tao na iyong mahal. Pero may iba ka pang krimeng ginawa. Talaga? Ano yun? Halimbawa, kinumbinsin mo si Meche at ang kapatid niya na akusahan si Paula ng isang aksidente na hindi naman niya ginawa. Oo nga pala, alam kong nawala na sila at wala akong duda na pinatay mo magkapatid. Pwede yun. Pero sa anumang kaso, hindi na makakapagsalita ang patay. Kaya muli naiwan ka na namang walang pruweba. Paano yung peking Mario Aguirre? Alam ko na ang lahat. Anong kinalaman ko doon? Marami. Kapag dinala ko ang kaso tungkol kay Meche at Mario Aguirre sa West, palagay ko ang iyong kredibilidad ay siguradong malalamatan. Gawin mo. At iisipin ng huwes na ang tama sa iyong ulo nung ikaw ay nakaksidente ay tunay na nakaapekto sa iyong utak. O siguro minana mong sakit sa pag-iisip ng iyong ama. Hindi kaya? Ng ating ama. Pero iba ang aking ina, mabuti na lang. O baka sira rin ang ulo ng iyong ina. Sinusubukan mo ako pero hindi ka magtatagumpay. Pero pababagsakin kitang walang yaka dahil labis ako nasusuklam sa'yo! Dahil ikaw ang mas pinili ng ama ko! Yan ang problema mo, punong-puno ka ng pagkakomplikado. Sige, ituloy mo yung usapin mo at mga magagaspang mong intriga. Pero gusto kong malaman mo na lalabanan kita. At di magtatagal makakagawa ka ng malaking pagkakamali at doon kita mahuhuli. Kaya mag-iingat kang mabuti lalo na kung apektado ang aking pamilya. Akong sisira sa iyo walang yaka, tandaan mo. Gaya ng pagsira ko sa mga nasa paligid mo. Luluhod ka sa akin at magmamakaawang ikaw ay patawarin. Hoy, sira ulo ka. Ba't mo sinabi kay Alejandro tungkol kay Mario Aguirre? Una sa lahat, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi ako tanga. Huwag mo akong kalabanin, Maura. Ganon din ako. Dahil sa pride mo, iniisip mo na mas matalino ka, pero huwag kang pakasisiguro ng husto. Maldita. Salamat, Roberto. Nag-enjoy ako. Ako rin. Pero huwag mong kalimutan, magkaibigan na tayo. Okay. Babalik na ako sa pagiging mahirap. Cheer up. May mas malala pa dyan. Gaya ng pag-uwi ko na makikita ko na naman si Raquel. Kahit anong pilit ko, ayaw niya talaga. Aba, tingnan mo. Kung sino yung kasama ng mahal mong anak. At sa tingin ko'y nagkakamabutihan na sila. Makakatikim siya sa akin. Teka. Nakita ko kayong dalawa, inihatid ka ni Roberto. Namasyal kami at nagkwentuhan. Ano naman? Pero hindi tamang sumasama ka lumabas sa isang may asawa.
Alam mo ba kung ano ang problemang idudulot nitong ginagawa mo? Ano bang masama sa pamamasyal? Huwag ka nga magpatawa, Paula. Nakalimutan mo na ba ang mga gulong ibinigay natin sa pamilya ni Alejandro? At ngayon tayo na naman ang magiging dahilan ng panibagong problema. Naiintindihan mo? Wala akong pakialam sa sasabihin na ibang tao, tatay! Wala kaming ginagawang masama ni Roberto! Mawalang galang na, Paula. Patawarin mo ako, pero tama ang iyong ama. Ang mga tao'y marumi ang pag-iisip. Pwede ba huwag ka makialam sa Paula! akin? Respetuhin mo si Chucho! Bukod siya ay higit na matanda sa'yo. Magpasalamat tayo sa kanya at may tirahan tayo. Pinahong ka lang, kaibigan Pedro. At ikaw naman, Paula, gusto ko lang sabihin sa'yo ito. Ikaw mismo sa sarili mo ang magpapasara ng pintuan para sa'yo sa bahay ng mga Lombardo. Akong sisira ng buhay ko? Nakalimutan niyo na ba ang ate kong nagpaalis sa atin doon? Hindi ka pinaalis ni Maria Jose. Gusto lamang niyang iiwas ka sa pagiging dahilan ng anumang gulo. At yan na naman ang idudulot kapag nagpatuloy ka sa pakikipag-date kay Roberto. Ay, ako pa ngayon ang masama. Ako bang sinisisi niyo, tatay, sa lahat ng masamang nangyari? Ano nang gagawin niyo ngayon? Ikulong ako? Para ang paborito niyong anak na si Maria Jose ay mabuhay ng tahimik? Yun ba ang gusto niyo mangyari? Ay, Chucho. Hindi ko gusto ang nangyayaring ito. Lalo ngayon na kailangan nating pabalakin si Paula sa bahay na yon. Isang karangalan ang makasalo kayo sa pagkain. Ang tagal na nating hindi nagkita. Muli maraming salamat sa pagpunta ninyo. Sa totoo lang, paborito kong pagkain Mexicana na lutong bahay. Ay, masarap talaga itong luto namin. What? Ay, wala ditong Juan. Siya si Felipa, matalik kong kaibigan. Ang aking kasama at siyang namamahala sa masarap na pagkain dito sa bahay. Oo, ako yon. Natutuwa ako makilala ko kayo. Ang gugwapo ninyong lahat. Isang kasiyahan yun para sa amin. Pati naman ako nasiyahan din. Nakapunta na ba kayo dito dati? Oo, nagkaroon kami ng tour dito sa Yucatan. Pero ito ang unang beses kong pumunta sa mga beach dito sa Mexico. At talagang napakaganda. Kahanga-hanga. Ang totoo niya ng mga beach dito ay parang sa panaginip. Pero ang mga babaeng Meksikana, sa totoo lang, napakaganda nila. Totoo yan. Ano, Carlos? Saan kayo pupunta pagkatapos nyo rito? Pagkatapos namin kumunta rito sa Mexico, iikot kami sa buong mundo. Tapos yung mga huling linggo ng taon, papunta kami sa South Africa. Magaling. Good luck sa inyong lahat. Salamat. Ang galing! May party pala rito sa bahay pero hindi ako imbitado. Hi! Hi. My name is Raquel. How are you? I am Raquel. Salamat. Excuse me. Hi! Favor naman, pakilagyan naman ako ng wine, please. Salamat. Kunyari na lang wala ako rito. Please sit down. Maupo na kayo. Yes, lagi sila may party dito sa bahay pero wala naman nag-iimbita sa akin. Mama, grabe ka naman. Thank you. Raquel, utang na loob. Iinom lang naman ako at makikipag-toast dahil may espesyal tayong mga bisita. Raquel! Nandiyan ka pala, Raquel. Pasensya na. Masyado na siya ngayon nasa sensitive stage. Mabuti pa sumama ka na sa akin sa bahay, okay? Sige na. Sumama Ayoko, ka na sa pabayaan akin. mo ko. Tayo na. Halika na. Sorry. Bilis mo. Welcome. Bye. Tama na yan. Tara na. I love you. Bilis. Bitiwan mo ako, Nakakatuwa pwede ba? siya. Bitiwan mo ako. Hindi ba? Pwede ba? Pwede ba? Nakakahiya. Pasensya na kayo sa nangyari. Humihingi ako ng pasensya para sa anak ko. Nako, huwag ka mag-alala, Madam Victoria. Nangyayari mga ganong bagay sa pamilya, okay? Wala po yun. Halika, toast tayo. Para sa kaligayahan ng pamilya. Cheers! 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 Cheers, mahal ko. At sa'yo rin. Cheers. Sebastian, cheers. Mabuti, Itay. Kayo, kumusta na? Mabuti, Iha, salamat. Pinuntahan namin yung pwesto para kunin ang sukat at kalkulahin kung gaano karaming paninda ang mailalagay namin. Ang kailangan na lang namin ngayon ay pirma ni Alejandro bilang garantor. Sana hindi niya yun makalimutan. Ipapaalala ko, Itay. Alam nyo, iniisip ko sana dahil aalis si Alex at magbabiyahe. Pwede kaya si Paula na lumipat dito sa bahay para meron akong kasama? Oo naman, pwede yun, mahal ko. Tiyak naman yun. Hindi mo na kailangang itanong pa. Sinabi na nga rin sa akin yun ni Alejandro. Kaya lang natatakot akong iwan kayo dyan sa bahay ng nag-iisa. Pero hindi na naman ako bata. Isa pa, nandito si Chuchu. Unti-unti na siyang nagbabago, konti na lang uminom. Hindi na siya masyadong gumagawa ng kalokohan. Salamat, Itay. Bukas ihahatid ko dyan si Paula. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman ito. Dahil kawawa naman siya, lagi na lamang siyang malungkot dito sa bahay. Alam mo na, hindi siya kontento sa ganitong buhay. Para sa kahit sino man, ayos niyan kaya lang alam niya naman po si Paula. Hayaan niyo na. Sige po, magkita tayo bukas. Mahal kita, Itay. Mahal din kita, anak. Patnubayan ka ng Diyos. Bukas na lang.
mahal na Birhen. Salamat at pumayag si Maria Jose. Nakikiusap lamang po ako sa inyo. Sana walang masamang intensyon si Roberto kay Paula. Paula, nakausap ko na ang kapatid mo. Nagring yung cellphone mo at sinagot ko sana. Ayos lang ba yun? Bakit? Nagpakabit pa kayo ng telepono? Hindi, oo, mga ilang araw pa. Sabi kasi ng ate mo dahil magbibiyahe raw ang asawa niya. Gusto niya sanang doon ka muna sa kanilang bahay para meron siyang kasama. Seryoso ba kayo o nagbibiro lang? Totoo yun, Iha. Napakasaya ko, Tay! Maraming salamat! Salamat, Tay! Isa lang ay hilingin ko sa'yo. Huwag ka sanang masyadong nagtitiwala kay Roberto. Ay, syempre naman, Tatay. Magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Pangako yan. Kumusta, Iho? Hello, Mama. Mabuti. Kumusta? Gusto mo bang dito tayo maghapunan ng sabay-sabay? Ay, Mama, pasensya na po kayo pero ito na ang huling gabi na nandito ako. Ewan ko. Mas gusto ko sanang masolo ko si Maria Jose ng ilang oras. Kung ayos lang sa inyo. Oo naman. Mahal ko. Hey! Mahal ko, I love you too. Ang ganda ng sorpresa mo, ah. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kinausap ko si Itay at sinabi kong gusto kong bumalik dito si Paula sa bahay para may kasama ako ngayon wala ka rito. Natutuwa ako. Sinabi rin niya sa akin na nangako kang magiging guarantor sa kanilang store. Hindi, Pero ayaw mo anong ayaw? naman. Tutuparin ko yun. Sabihin mo sa kanya ipadala kay Chucho sa akin bukas ang kontrata. Salamat. I miss you. Ay, oo, ngayon pa lang. Ay, mahal ko, ayoko maghihirap ka. Hindi mahal. Hindi ako nahihirapan. Kaya lang, Ang tagal ko nag-isip. At inaamin kong napaka-importante sa akin ang kumpanya at lahat ng iba pa. Pero ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay ko, mahal ko. Higit sa kanino man. Kaya gumawa ako ng desisyon. ano yun? Tatawagan ko bukas ang abogado para sabihin niya sa Mexico City na hindi na natin itutuloy ang pagdidiborsyo. Ano naman ngayon kung si Bruno mamahala sa mga negosyo? Wala na akong pakialam doon. Hindi, mahal ko. Hindi ganon. Hindi pwede. Hindi ako Mahal ko, papayag. ginagawa mo lahat to para sa akin. Hindi patas sa'yo na maghirap ka ng ganito para lang tulungan ako. Ginawa ko dahil mahal kita. At isa pa dahil palagay ko hindi patas na magtagumpay si Bruno sa gusto niya. Isipin mo ang lahat ng mga ginawa niya. Nilipas tangan niya sa pinakamalupit na paraan ng sarili niyang ina. Pinagtangka ang kanyang gawin. At ako, binablackmail niya. Wala kang anumang ginawang mabigat na aksyon laban sa kanya. Dahil napakabait mo. At dakila ka. Tama. Nag-donate nga siya ng dugo sa akin pero hindi niya dapat hiningi yun ng kapalit. Masama siyang tao. Tuso. Tapos sa kabila ng lahat siyang mananalo. Hindi mahal ko. Ayoko mangyari yun. Hindi ako papayag. Pero tayo, mahal ko. Hindi balik. Kakayanin natin yun. Isa pa, magkikita pa rin naman tayo, di ba? Pupunta ka rito at dadalawin mo ang mama mo. At pagdating ng gabi, sasamahan mo ako na magdamag. Mahal ko, ikaw ang nagsabi sa akin na ginagawa ko to dahil sa pera. Nagkamali ako. Hindi dahil sa pera mo, kundi para sa katarungan at dignidad. Sinamantala ni Bruno ang iyong kahinaan, ang iyong pagmamahal sa akin at ang pagmamahal mo sa iyong ama. Pero dapat na natin siya patigilin. At kung ang iniisip mo ang siyang tanging solusyon, payag akong gawin yan. Kahit na ako'y masaktan hanggang kaluluwa, wala akong balak umatras. Sigurado ka, mahal ko? Sigurado ako. Una pa lang kitang nakita. Alam ko na ibang klase kang babae. Takot na takot lang ako nun. Oo, napansin ko yun. At lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon ay para lang makumbinsi mo ako. Ang galing-galing mo talaga, ha? Na in love naman ako sa'yo.
At minahal kita ng higit pa sa maaari mong maisip. Mayroon sa isang tinig umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa'yo. Bruno. Hello. Magandang gabi, Zaldivar. Magandang gabi, Mr. Albeniz. Ako na ngayon si Mr. Lombardo. Mula ngayon ang pangalan ko ay Bruno Lombardo. Sir, anong o-orderin yung drinks? Whiskey. Sige po. Ibig bang... Oo. Ang naging resulta ng DNA test ay positibo. Kaya maaari ko nang gawing opisyal na kami ng kapatid kong si Raquel ay mga anak ni Antonio Lombardo. At gusto mong ilathala sa dyaryo ang balita? Siyempre naman. Dahil ito ay isa ng opisyal. Kaninong ideya ang lahat ng to? Sa akin, kanino pa? Sa'yo? Ano, maganda? Nagustuhan mo? Oo. Sa tingin mo ba hindi corny? Mahal ko, ano bang naisip mo? Para sa akin, napakaganda ng lahat ng to. Bakit mo ba ito ginawa? Dahil mahal kita. Dahil ikaw ang aking buhay. At dahil kahit ayaw natin tanggapin ito ang ating despedida. Kung kaya't, pabayaan mo kung paligayahin kita. Ngayong gabi akong bahala sa'yo. Mayroon sa isang tinig umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta. Dama mula pagising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay, pagsuyo na immortal. Ang lihim, tanging puso ang may batid. Lumisan man ay muli ring babalik. Kay sarap bawat sandaling yakap ka. Ikaw lamang ang buhay ko, sinta. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal. Bakit napaka-sweet mo? Hindi talaga ako sweet. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Mahal ko, gusto ko magpasalamat sa'yo. Bakit? Dahil akala ko noon alam ko na ang lahat pagdating sa pag-ibig. Akala ko nakita ko na ang lahat at andiskubre ang lahat ng meron ito. Salamat, Alex. At binigyan mo ako ng pagkakataong makausap kita. Salamat at binuksan mo ang kaluluwa mo sa akin. Ipinagkaloob mong matingnan kita. Pero higit sa lahat, ipinaramdam mo sa aking ka lang, Alejandro. Akin ka lang. Mahal ko. Salamat at tinuruan mo akong ipadama ang pag-ibig ko.
niyang ginalit at pinagselo si Bruno dahil may gusto rin siya sa kanya. Tumahimik ka, Raquel! Hindi ako tatahimik! Simula na dinala niya dito si Maria Jose, nagkagulo na ang lahat! At may kasalanan ka na sa mga kahihiyan na dinaranas ko ngayon dahil malandi ka! Tumigil ka! Bruno. Napakaraming tawa kay Bruno. Diyos ko.